Kapag halalan at politika ang pinag-uusapan, isa sa aming nilalapitan ang political analyst na si Professor Clarita Carlos. Kaugnay niyan, makakausap natin siya live via phone patch. Magandang tanghali po, Professor Carlos. Magandang tanghali. Apo, ma'am, umpisahan po na kagad natin. Ma'am, uso na po ngayon yung political dynasty. Ma'am, ano po yung salubin niyo tungkol po dito sa issue na ito? Siyempre, concern dahil bakit naman ano naman pinagpipilian nila sa pamilya na lang nila, no? Yan na lang ba yung maibubuga nila? So, parang aristocracy na sila eh. Pinaiikot-ikot na nila sa kapatid, asawa, pamangkin, no? Apo. Ma'am, sa tingin niyo po, ano po ba yung nagtutulak dito sa mga pamilya na ito? Bakit po sila pumapasok sa politika? At saka sa ano po, sa henerasyon lamang po ba ito nagkakatalo-talo po? Siyempre, pag nandiyan ka na sa politika, no, nakita mo yung tatay mo na naging successful, na tumutulong sa bayan, then gusto mo din, no? Pero ang magiging implication nito sa demokrasya natin ay hindi patas ang labanan. Kasi yun gusto natin na nagbabago-bago yung pagmumukha ng ating liderato, pero parang papalit-palit lang sa within a family. Apo. Ma'am, meron ba kayong naiisip na pwedeng maging solusyon tungkol po dito sa political dynasty na ito? At kung bakit mas maigting po yung ganitong sistema dito po sa ating politika sa bansa? Nasa batas na natin yan na bawal yung political dynasty, kanya lang walang implementing rules. So, hanggang wala kang implementing rules, ay hindi mo siya ma-implement, no? So, mukhang walang gustong gumalaw tungkol sa implementing rules kasi matatamaan sila, di ba? Opo, ma'am, ano ba yung pwede pong natin ma-advise po para po itong implementing rules na to ay maipatupad na po siya? Siguro, tulad ng ginagawang napaka-massive campaign against yung sa cybercrime law, ganun din ang gawing kaigting yung kampanya against political dynasty, no? Kasi parang nanararo daw ng choices nating mga botante kung puro na lang pare-pareho ang pagmumuka at apelyido ng mga nakikita natin, no? Opo. Sinasabi naman nila na competent naman daw yon, pero yun nga, hindi nga patas ang labanan sa pagpipili, no? So, yun ang ating sinasabi na source ng alalahanin natin. Ma'am, nakikita niyo rin po ba na sakaling magkakaroon po ba tayo ng anti-dynasty laws kung magkakaroon man very soon po? I doubt very much, you know, kasi itong Congress na to ay mag-Christmas for law yan, pagkatapos niyan, siguro isa o dalawang sesyon na lang, tapos election na. And kung nakikita natin kung gaano sila kabagal sa mga hindi naman masyadong controversial na mga bills, baka lalo pa nilang bagalan yan, no? Okay, ma'am, panghuli na lang po, ma'am, mensahe na lang po sa taong bayan na nakikinig po paukol po sa ganitong klase ng issue at sistema po. Siguro dapat nating alalahanin na wagamat meron ngang mga ganyan na pare-parehong mga apelyido at limitado ang choices natin, ay ipakita natin sa balota na hindi yan ang gusto nating mangyari at dahil yung balota ang pinaka-powerful instrument ng ating demokrasya. Alright, well said po. Maraming pong salamat sa oras po na ibigay niyo po si political analyst Professor Clarita Carlos.